Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Pasensya na, gutay-gutay na yung Bible ko. Ganyan talaga guys, pagka lahat ng libro na binabasa ko, nagaganyan talaga, nasisira. Kasi more than 1 year na tayong nagbabasa. Today is 22 September 2024. Nandito tayo sa Mateo chapter 6. Katuruan tungkol sa paglilimos. Pakisabayan ako ng basa guys. Pare-pareho tayo dito matuto. Mateo chapter 6 verse 1. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Verse 2. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay, pagaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Warning na tayo sa mga nagpapalimos guys. Kasi nakita naman natin yung story ngayon kay Kibuloy, yung mga members niya nagpapalimos tapos binibigay lang kay Kibuloy. That's bad. Mga nagpapanggap silang pipi at bingi. So, mag-ingat rin tayo sa ganyan na huwag tayong mabudol ba. Kasi yung sinasabi dito sa Bible, yung totoong mahirap na nagpapalimos talaga. Yung kay Kibuloy naman, tingnan mo naman ilang compound na ginagawa nila, 'di ba? Sobrang lalaki. Yan pa ba ang mahirap? But need pa nilang magpalimos at magsolicit. So, hindi na dapat. Kailangan mag-ingat din tayo sa ganyan, guys. Na, verse 3, sa halip, kapag naglilimos ka, ulitin ko yung verse 2, guys. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pagaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Minsan guys, magpasalamat rin tayo kung bakit na bulgar yung mga nagpapalimos sa lansangan. Yung ginawa ni Miss Arlene Stone, nagpasalamat din tayo sa ganun. At least, hindi na tayo mabubudol. 'Di ba? Hindi na tayo hindi na tayo madadaya na mga taong mapagkunwari na kunwari sila ay mahirap, sila ay nagpapalimos. Yung pala kailangan lang doon sa kingdom ni Kibuloy. Minsan dapat yun din ang pagtuunan ng BIR tsaka ng DOLE. Magkano ba ang income tax ng magkano ba ang binabayad ng mga pastoral ni Kibuloy? Siguro naman malalaki ang sahod nila dyan kay Kibuloy. Unfair naman kung hindi sila magbubuwi sa gobyerno, di ba? So, ibig sabihin sila lang ang libre talaga. So, napaka-unfair sa mga katulad ng mga nagbabayad talaga ng totoong buwis. Tapos, nakikinabang din naman sila sa gobyerno. Bakit hindi sila magbayad ng buwis, di ba? So, ibig sabihin, puro lang sa pakabig sa kanila, yung mga kinikita nila. Unfair sa mga totoong nagbabayad ng buwis, guys. Kasi, pag nagtrabaho tayo, automatic kaltas yan sa payslip. Yung bayad natin sa tax. Automatic yan, kaltas yan sa government. Pinabayad na yan sa government yung tax natin. Paano naman yung mga nagtatrabaho sa simbahan, wala ba silang tax? Katulad niyan, pastoral ni Kibuloy, ang dami-dami niyan. Hindi ba sila nagbabayad ng tax? Unfair naman. Diba? Siguro naman malaki sahod nila kay Kibuloy. Okay. Mateo chapter 6 verse 3. Sa halip kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Verse 4. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Katuruan tungkol sa pananalangin. Mateo chapter 6 verse 5. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 6, ngunit
Kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa manalangin na sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So tama pala yung ginagawa natin guys, every madaling araw nandito lang tayo sa kwarto natin nakikipag-usap kay Father God pagkagising na pagkagising. So, Matthew chapter 6 verse 7, sa pananalangin ninyo huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Verse 8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Verse 9, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Verse 13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Katuruan tungkol sa pag-aayuno. Matthew chapter 6 verse 16, kapag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 17, sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. Verse 18, upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang kayamanan sa langit. Matthew chapter 6 verse 19, huwag kayo mag-impok na mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirahang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang ilaw ng katawan. Mateo chapter 6 verse 22, ang mata ang ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong kabuong katawan. Verse 23, ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan, at kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Diyos o kayamanan. Mateo chapter 6 verse 24, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaari maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Mateo chapter 6 verse 25, kaya guys, makontento kayo. Huwag niyo sambahin ang kayamanan niyo bilang Panginoon, di ba? Kaya nga, ulitin ko ha, verse 24, walang alipig makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaari maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Verse 26, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig.
Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Verse 27. Pero guys, huwag naman kayo maging tamad. Magtrabaho naman kayo para may income kayo. May pambili kayo ng pagkain, may pambili na kayo ng damit. Hindi naman ibig sabihin dito na na porket huwag na kayong mabalisa sa kakainin nyo maghihintay na lang kayo parang si Juan tamad na hindi na nagtatrabaho. Natural, kailangan yung magtrabaho para may income kayo. Sabi nga, magdasal ka sa Panginoon na magiging maalwan ang pagtatrabaho mo, magiging smooth ang pagtatrabaho mo para may income ka. So, yun ang yun ang interpretasyon ko sa ganito. Hindi yung maghihintay ka lang na, Lord, pahingi po ng pagkain. Tapos wala ka naman trabaho. Anong mangyayari sa'yo? Hindi ka naman nagsisikap na magtrabaho para may income ka. Talaga naman. Okay, verse 27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Verse 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Verse 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Verse 30, kung dinaramta ng Diyos ang damos sa parang nabuhay ngayon, ay kinabukasan ay ginagatong sa kalan kayo pa kaya? Kay liit na inyong pananampalataya sa Kanya. Verse 31, kaya't huwag kayong mag-aalalang baka kayo kapustin sa pagkain, inumin o damit. Verse 32, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ang inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ako guys, wala akong hinihiling kay Father God kundi good health lang. Kasi pag good health ka, makakapagtrabaho ka, magkaroon ka ng income. Ganun lang kasimple yun. Hindi ko iniisip kung magkaroon man ako ng damit, ng pagkain, kasi as long as may trabaho ko, may income ako, may pagkain ako. Ganun lang yung kasimple. So, hindi ako nang problema na, na ganyan ang hinihiling ko kay Father God. Ang hinihiling ko kay Father God is good health parati. Yun lang talaga importante. Verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. That's true. Ba't mo isipin yung bukas? Ang importante ngayon, di ba? Bukas na itong chapter 7 ng Mateo, guys. 23 na tayo bukas, diba? Okay. Bye everyone. God bless.